panarbaho gikas Lunes paingon og Biyernes ug Sabado, we do that for our physical. Okay, pang physical to siya. Muna tong sabton. But when we spend time, a week, a day and a week for the Lord, it means we care for our soul and spirit. Anong nagtrabaho ta, Lunes paingon kuan, para nasa tong lawas nga naatay mapakaon. So kung magsikil lang tao, trabaho, wala ta nagtrabaho para sa needs sa atong soul and spirit. We forgot something which is so important. So, again, nagtrabaho ta para sa atong needs, sa atong lawas. So remember na atay needs sa atong soul and spirit. Ang kini atong lawas, pilaran ni katuig des kalibutan. Pero atong soul and spirit will spend eternity. Okay. So let us continue studying the Word of God for the feeding of our soul. Hallelujah. Sumutong akong caption sa akong Bible studies sa Zoom, the spiritual diners. Spiritual diners. Ang mga nag-dine sa spiritual things, sa spiritual food. Hallelujah. So, nga na ang atong pagabuhaton, we give time to learn because learning is from cradle to grave. Gikan sa pagkatao na tuhangtod sa kining buhi pa ta. Because there is no learning if a man is dead. Wala na pagkaton ko ang tao patay na. So our topic this morning, I have no PowerPoint. Wala ko nagkaapas akong panahon. It is about angels, mga anghel. Okay. Angels are heavenly beings created by God. Mga langit ng mga binuhat na gibuhat pud sa Ginoo. Okay. Now, let's open in the book of Hebrews chapter 1 verse 13 to 14. Hebrews chapter 1 verse 13 to 14. Alam sa kuka ng electric pan rin sa loyo. Okay. I like the ESV on this, and tanaw na itong NLT on niya. Yung din is Hebrews chapter 1 verse 13 to 14. And to which of the angels has he ever said, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Okay, so angels are ministering spirits and they are spiritual beings. Mga spiritual being. Ang espirituhan ng mga binuhat sa Diyos, and they are also doing ministerial works. Nagtrabaho sila og mga buluhaton. Hallelujah. Nasa trabaho na. Remember that all things that God created has purpose. Tanan nga mga binuhat sino na ay katuyuan, na ay buluhaton. Na ay buluhaton. Ug na ay mga message ana nga atong kapamalandungan. Okay. So angels are spiritual beings and they are ministering spirits. Naga-ministeryo sila, nagapamuhat sila because they were given works by God. Gitagaan sila trabaho buluhaton sa Ginoo. Unsa man ilang trabaho atol pa sa pulong si Ginoo. Okay. Ang ilang trabaho is to serve for the sake of those who are to inherit salvation or take care for people who will inherit salvation. Okay. So, nga na. So again, ang angels are created being of God and they have works and they are powerful than us. Gamhanan sila sa atuan. Kaya sila, pwede man sila magpakita, dili, di matakay nga na. Pero, dili pwede nga mga
kayo tagtabang sa anghel. Ang Ginoo jud atong tawagon kung mga itagtabang, siya ra din maggamit og anghel kasi ang gamiton. Sumo na ang tudlo sa Biblia. Wala ta gitudlo is Biblia, manawag ta diretso og anghel sa Ginoo. Ang Ginoo atong tawagon og magpadala siya og anghel nga iyang gamiton mutabang nato. Okay. So again, in Hebrews chapter 1 verse 13 to 14, and God never said to any of the angels, sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. Wala giingni ni Lord ang mga anghel nga molingkod ka sa dapit nga dulungganan sa akong tuong bahin hangtod akong ipaubos inyong kaaway. Making them a footstool under your feet. Let's move on to verse 14. Therefore, angels are only servants, spirits, sent to care for people who will inherit salvation. Ang anghel, gigamit sa Ginoo, gipadala sa Ginoo, para kuno nga mag-care sa mga people to inherit salvation. So what for example? Ang mga tao manggod nga nasa kalibutan, isa din nakasala na si Adan o si Eva, is na-control na sa yawa ang kalibutan. Ang yung dominion, ang power and authority ni Adan o ni Eva na kuha na. Gani, by the way, before si Adan o si Eva, sila na naghawak sa kalibutan. First occupants of the earth are the demon spirit led by Satan himself. And then, sa diyang gibuhat ni Lord si Adan o si Eva, gitagaan ni Lord o power and authority si Adan. Si Adan gitagaan niya power and authority. It's not Eve gitagaan. Because Adam is or speaks or has a significance about ni Kristo nga moabot. Okay. Now, that is why in the writings of Paul, since Adam came into this world and man fall into sin, si Jesus, the second Adam, si Jesus, is ang tao na ilalong sa sala, iyang bangunon gid sa sala. Kung ang first Adam mo hinungdan ang tao na kasala, ang second Adam nga si Jesus Christ mo bangon sa mga tao gikan sa sala. That is why his resurrection is so important. Okay. So, angels are ministering spirits in the English Standard Version and the King James Version. And in NLT, there are servant spirits. So, ministering angel, ministeryo, servant yapon, oral yapon na sila. Lain-lain ng words, gigamit, terms, gigamit para the same ang ilang bulaton, the same ang ipasabot ni Lord. So, they are to care for people who will inherit salvation. So, ano niya po ito ganina? Usahay, siyempre ang mga tao na under na sa power sa Satanas, na ay mga demon spirit gaga-control sa tao. Muna usahay ka ng, parisal mo sa una sa ato nga nung di mataganahan, bisag ang tao magdalag Bible mo allergy na ta. It's the demons in us ang nag-react ana. That's the reality. That is why ko nga gabi, sigo pa manandong ka mag-seminar man ta karong April 15, Friday. Isa lang ang seminar na to, isa lang ka ng seminar diri ka na Apple Milton sa TLBCM sa na itong church. Kung Lord, unsa may topic ka baludyo ko nga pala pag may tapagihata sa kadagang topic ka baludyo ko na akan mag-specify na yung topic. Sigo pa malandong sa Ginoo gabi, hangtod tagaan ko niya topic. Moon. Hallelujah. So our topic is part of the topics is about deliverance. Hello. So nga na. Nga naman. Demon spirits are the ones nga kining nag-rule sa diha nga gilabay sila diri sa libutan. And then the angels are the one nga diin makigbatok ana nga oy, di ba? Wala di na mo kapugong pagbabag ang matawhana nga di babay sa dian dili makadog sa pulong sa Ginoo.
Nga na. Kung mugamit ang Ginoong angels, mugamit po siyang tao. Kaya mo siya gamiton para ang tao gid kabalos ka matuoran. Okay. Now, they are spiritual beings, they are servants of God, and then they were created by God. Let's open Psalm 148 verse 2. Let's see the Psalm 148 verse 2, and then we'll jump to verse 5 then. Psalm 148 verse 2. 148 verse 2. Hundred 148 verse 2. Praise Him all His angels, praise Him all the armies of heaven. So kinsa daw kuno na ang mga angels are spiritual beings and they are armies of heaven. Ang anghel, mga army sa Ginoo sa kalangitan. Kaya army na sila ranggo. Motong si Michael, si Gabriel, and then si kanang Lucifer, ang 3 ka mga archangels. Lain maguna ang grupo sa angels. Na archangels, like cherubims, like seraphims, and then na sila ground. Okay. So ganyan, praise Him, dahil ka siya. All His angels, even angels are commanded by God na mag-praise po the Lord. And angels are the armies of heaven. The armies of heaven. Ang mag-anghel army sa Ginoo sa kalangitan. Ingana ang leadership ni Lord. Ang are to praise the Creator. Not to Gas, ingana man na. Tungod kay wala sa kabros ka matuoran. Wala ka kabros ka matuoran, daghan kitag sayo. Daghan tag sayo sa atong mga binuhatan, sinutian, atong mga prinsipyo, atong mga decisions. Daghan sayo. That is why, kung maghatag-tag panahon sa pagtuon sa pulong sila, daghan tag may bawaan, o daghan na kulang nga natong mga sayo. Ganon lang yun. I plan na 2 days in seminary ko nga murag. Sa ako plano isara pero sige pasikapalangin ako na pamangko iban nga uban na tupod yung mga bulaton sa atong kauban nga simbahan, so I must also be there. God to praise the Lord. Sila gid mo daig sa Ginoo. And Psalm 103 verse 20. Psalm 103 verse 20. Let's see this verse. Praise the Lord, you angels, you mighty ones who carry out His plans, listening for each of His commands. Even angels are listening God's commands. Ang mga anghel paminaw sa sugo sa Ginoo. Paminaw sila ang mabuhat nilang command sa Ginoo. Eh matod pa, praise the Lord, daiga ang Diyos, kamo mga anghel. You mighty ones. The angels are powerful. Let's see the ESV on this. ESV. Angels are powerful. Mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Okay, let's see the King James Version. Okay, bless the Lord, ye His angels that excel in strength. Powerful. Powerful. Isa na ka nga example. If you remember Daniel. Sa diha nga nakigdungog siya sa anghel sa Persia, o sa spirit sa Persia. The demon spirit in Persia. Pirting dumog ni Daniel because kung powerful ang angel sa Ginoo, naapoy power ang angel sa yawa. Yes. Again kung powerful ang angel sa Ginoo, naapoy power ang angel sa yawa. The demon spirit are the angels of the demons. The angels of Satan. But their power is lesser than the power of God. Ang power sa demon spirit are lesser than the power of God. O ba ito that excel in strength. Angels excel in strength
Or grabe ilang, the mighty ones, mga kusgan. Oh, ang angels are mighty ones, mga kusgan sila. Powerful beings. Imagine kung gusto sila mo disappear, mawa sila galit, kita di matakay mo anak. This power of the angels given by God. Kung mo disappear sila, diba? When Angel Gabriel appeared to Mary, di kalit ng siktunga. Because that's power of the angels. And the good thing is, the difference, ang angel sa Ginoo, kung naaman sila, di man ang libaw imong tingkoy. Ang angel sa yawa kay, ang mga demon spirit, manlibaw man imong tingkoy, lain ang pamati. Diba? So that's the difference. Mo nang diferensya diha. Oh. So, kinanglan masaid ta ana. And then let's see the Matthew chapter 22 verse 30. Matthew 22 verse 30. And when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. Dito kuno sa langit, wala na kunoy pagmenyo ay dito. So, unsa ka sabutan na? Angels are sexless. Kung ang mga patay mabanhaw na, they will neither marry nor be given marriage. Di na sila magminyo. Wa na kaminyo o sa langit. O wa na puy, uy ako tong bana. Kay kung ingana na mag ako tong bana, dabi namin naliminyo kapito, kalima ka, upat. Sa langit, wala na ang kunay bana to or imutong uyab, imutong mama, imutong papa. We are like angels there. Wala na ingon nga, uy ako ning parinti, uy daghan kay ming aglan. Uy daghan ming membro ato sa TLBC, dili nga na, uy. Kaya kung ingana ko na una gupot, kinagara pa si Garbo. We are like angels when we are in heaven. Wala na tayo pag-una-unang posisyon, wala tayo pag-una-una o sa din na, kinsay dato, kinsay pobre, kinsay daghan. Wala ingana. Ha? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. Kita ba mong anghel nag? Hindi, wala. Wala siya. Pero ang demonyo, bastos. Hello? Kinsa may nagtukbud nga kining same-sex marriage may tabo. It's not the Spirit of God. It's the demonic spirits. Demon spirit. Isa sa timailhan nga confused ang tao. Isa sa timailhan that the man is under curse. One of the manifestations that ang tao is under curse. There is confusion. Madness. Mura kag buang. Confusion. Na even nga gibuhat kang laki nga nung feeling, giingon siya kag babae ko. Hello? Nga kilakaroon naman ang gabitay diya. Giingon pa siya kag babae ka. Why? The demon spirits are the ones behind this kind of thinking and feelings nga abnormal. Hello, that's reality. So dili tanan kami niyo gi-honor ni Lord. Pwede gi-honor sa government, pero wala gi-honor ni Lord. Okay, so let's move on to the next thing about angels. Angels are sexless in this verse. Okay, Psalm 103 verse 20. Okay, angels are obedient to God. Praise the Lord, you angels, you mighty ones who carry out His plans, listening for each of His command.
Ang mga angels kuno namati sa command sa Ginoo o nag-obey sila. But in other version, in the ESV man siguro, obeying God's command. Let's see the listening and obeying God's command. Let's see the ESV. Obeying the voice of His word. Angels are obedient to God. The angels of God nga wala na corrupt ang ilang una-una. Pero katong corrupted na katong nasakop na ilalom sa leadership o influence ni Lucifer, corrupted man una-una mo nang rebellion sila. So even angels are obedient to God. Ang not corrupted are obedient. But corrupted na ganita, there is disobedience. So again, angels were commanded by God to bless the Lord, to praise the Lord. They were listening sa mga commands ni Lord. And not only they listened, they obeyed also the commands of the Lord. Ingana siya. Another thing. Hallelujah. Okay. In Genesis chapter 18, verse 2 to 8, let's see the Genesis chapter 18, verse 2 to 8. He looked up and noticed 3 men standing nearby. This is the story of Abraham. Nitanaw si Abraham sa una kabantay sila nga tulo ka taon dindog ito. When he saw them, he ran to meet them and welcomed them, bowing low to the ground. Ang angels is pwede magpahimo siyang tao. Tulo ka tao. Let's move on to the next verse. My Lord, he said, if it pleases you, stop here for a while. Rest in the shade of this tree while water is brought to wash your feet. Tugihangyo nga, dili lang sa mo. Tuguti ko nga makahugas sa inyong tiil. O makapasilong mo din sa kahoy, kung mahugasan na po inyong kan. Ulay sa mo din. Let's move to the next verse. And since you've honored your servant with this visit, let me prepare some food to refresh you before you continue on your journey. Alright, they said, kinsa maning day ani, the angels, the 3 angels. So, pwede silang magpakatao. Same as ang demon spirit. Pero dili kay sila ka imitate as whole. Pwede lang makopy ang tingog sa tao. Pwede lang makopya, mapirate nila ang looks, ang hitsura sa tao. Yes, pwede na. Nagapoy gawang mangyawa, anak. I remember one time, dito pa sa Ibangel building, permitting to siya. And then, Sir Nining, isa nga pasura, pwede mo makatuloy ko sa mga anak, yung pagmangko na demon possess. Isa una, di pa may mag-permitting una na pa man hapon. Yung sige una, na lang dito kay magpaan pa mi. Pag abot na mo, ingon to siya. Kaya naanak ko na, una na mas kasumat dito, di ko kalimot atong pen shop niya nga violet o gray, o sana black nga shorts. Pag abot niya di una di ay, siya nag-una. Sa kaduha man sa taas ng itong baba, yung pagmangkod. Ingon itong iyang igagaw. Ano nag-una-una na magsaka si Pastor Matt ito sa taas. Kasi ay, kunya pa man to sila mga abo. Isa to alaki. Ang color sa t-shirt is violet. Nag-shirt pa nung ito. Mo po na atayan ni Pastor Matt ato. Pagsaka, gani ko saka nagwag ng demon possess. Nagwag na yung pagmangkod ng demon possess. Nakakapi siya. Ang form. Muna nga, dagkan ka na-deceive, anak. Nagpakita lagi si Papa, nagpakita si Lulu, nagpakita, nagpakita. Dagkan ka na-deceive, dagkan ka na-limpong, dagkan na ilad, anak. Kaya ang yawa is, bakakon, mangingilat, muawat-awat. Wrong yun nga, nagpakita si Papa. Kuan si Papa, nagparamdam sa, wrong yun na, na-adjig gawang ang yawa, nga mo, kuan ko nohoy. O pirate. Diba ang pirate, maumaok, gamay.
Di ba? Pirate nga mga CDs. Ha? Pirated nga mga unsa diha. Imitation nga Levi's, imitation nga sana Nike, imitation products. Oh, ang original is halos katakuan pero kung tan-awon gini mo ayo mabusisi ka, imo masapon nga digid siya original. Who are this? Ha? Behind. Kinsa na behind ani? Demon spirit. Mag-awat-awat sila. So even dreams, usahay na-deception na ng dreams. Okay. So matod din ni, okay, let's move on to the next verse. So Abraham ran back to the tent and said to Sarah, hurry, get 3 large measures of your best flour, knead it into dough, and bake some bread. So ang angels, kung magpakatao, pwede pong makikaon. Isugot naman ang tulukan. Angels nga nagpakatao, nag-form into human beings, o nagsugot man sa hangyo ni Abraham nga pwede ayo lang sa maglawas sa inyong tuyo, diri lang sa mo, kay magpasilong sa mo, o akong gasta ni inyong tiil. Pero ingon pagsugot nila, nagdali-dali si Abraham batos siyang asawa. Ha? Dagan siya pangiton Sarah, sa dali pagbuhat, pagbake og tulo ka measure, tulo ka sukod na best flour. Best flour. Imagine na, tanawa ni si Abraham. First pa niya bisita o kaila, yung ikuan nga naman, ang tao bitaw nga hospitable is, wala siyang pili-pili, bisita ba, kung sa ba nakaila ba nagdili. Muabi-abi lang siya. So knead it into dough and bake some bread. Magluto dayon o tinapay. Let's move to the next verse. Then Abraham ran out to the earth and chose a tender calf and gave it to his servant, who quickly prepared it. Nagdali-dali din si human nag-inform kang Sarah magluto og tinapay ug sa ato pa paglungag diha. Sa ato pa maglungag. Nilisod pug kaayo atong isip ang atong idalit kanon ra nga pud sa grabe pud ka pobre kanon ra magidalit. Oh, di ba? Yan na manita kay di ba? Wagi tayo sudan ta, nagidalitan lagi ni Bill pero ulang man kanon ra man. So humanay pa lungag sa ato pang term sa Pilipino pa humanag pa lungag ang Sarah or pag bread man niya pagkaon adto siya sa iyang mga hayop. Siya ginagatos mga hayop. Dagdagan siya ato sa hayop. Nagpili jud siya tambok nga ditong tiguang. Di tiguang nga baka yung ihaw. Nating baka tender calf and gave it to his servant. Gihatag sa iyang olipo na sulugoon. Who quickly prepared it. Okay, let's move to the next verse. When the food was ready, Abraham took some yogurt and milk and the roasted meat, and he served it to the men. As they ate, Abraham waited on them in the shade of the trees. Grabe ang ipag-abi-abi ni Abraham. If you remember in the book of Hebrews, halika ito ganina, nga, they are ministering angels, ministering spirits. Na yung mga panahon, walang mahadlo ko na ibisita nga na mga hindi ko kaila. Yan ay mga ayo bitaw, sa ipulikuan. Kaya nakita akong gadumduman sa Hebrews. Nga dili ninyo ikawan ang inyong bisita kay basig anghel na gipadalas Ginoo. Nagidalitan ninyo, kung di mo kapsang balos. Kasi na akong permigin na ako gadumduman. Na yung mag-anghel din bahala na itong nagpakaroon ingon nga sige po balik-balik. Hello? Diba? Pero babawaan na siguro balik-balik. Murag lain na gini, di na angel. Hello? Ingin. Kana pong something na i-diferensya niya, tagaan mo walo. Kabalo jud ka nga, nabuhi rin na sila ila. Munang gatag ko ka na nila ba? Nga naman, naagin sa Biblia nga muhatag ka sa mga tao nga di nagkinahanglan. Daugon na kaluoy, isip kayo mahimo. Hello? Yan na. Okay, isa to. Abraham took some yogurt,
Siya yogurt milk and roasted meat, and he served it to the men. As they ate, Abraham waited on them in the shade of the trees. So nikaon po ang angels. Kaya nikaon na ng angels, nagpakatao. Ang demon spirit mo kaon po sila. How that will happen? Unsa man, unsang paagi ha nga demon spirit mo kaon? Daghan. Yes. Kalag-kalag. Hello. Kana may nga magdala at magkaon dito sa menteryo kay pagkaon. Di na matagkaon ang demons nagkaon ato. Nga magaling sakit, magaling tao, di magaling kakaon, katupang namatay na. Behind this are demon spirit. Gusto lang mo kaon, makikaon sa imong giluto. Gadala-dala ka nito lipstick. Kaya lagi, ito ka na magalipay na. Ikaw, gagkaon ka ginamos, ang butla. Nahulam nagpamiter, mag-alto lang dito. We should know the truth. We should know the Bible. Na atay mga action nga pwedeng ikasuko sa Ginoo. Na atay mga binuhatan nga pwedeng ikasuko sa Ginoo. Because we are, we are ignorant. Ignorante tayo, kasi kabas ka matuuran. Okay, now, another thing about angels. Okay, they use human beings, magpakatao sila sama sa tao, mag-incarnate sila tao. And then, in Isaiah 6 verse 1 to 3. Isaiah 6 verse 1 to 3. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. Ingon pa ni Isaiah, panahon to sa ni Haring Uzziah sa dinamatay nga nakita na ko Ginoo. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Let's move on to the next verse. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they flew. So another na po nga rang sa angels. Nasa position, nasa sila ranks. Mga seraphim. Lahat itong archangels, lahat itong cherubims, lahat po itong seraphims. Nagpadayag ang Ginoo kang Isaiah. Nakita niyang Lord. O nga ako noy nga ako noy angels nga uban niya. Why? Dito, the angels are the armies of heavens. Matod pa ganina. Ang mga anghel, mga armies sa Ginoo. And not only armies of God, naapoy mga angels na servants, ministering angels. Di ba sa gingarian sa government na yung mga armies, na yung mga servants? Like, ang lahi-lahi lang na department. So, attending him were mighty seraphim, mga grabe, mga husgan, mga seraphim, each having 6 wings. Unong kabok pako. With 2 wings, they cover their face. Ang 6 man to ka wings. Ang 2 ka wings nila, mo cover sa dagway. Kisa gikabiran is the Lord, because wala pwede maka-behold sa Ginoo. Makatubang tas Ginoo sa din na anak tas langit, because immortal na kaanak. Di na ta nagpuyo sa body. Ang 2 ka wings nag-covered sa feet, and with 2 wings they flew. Let's move on verse 3. They were calling out to each other, "Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with His glory." Kadtong seraphims, nagkanta sila. Balaan, balaan is the Lord of heaven's armies. So, unsay trabaho aning seraphims? Kanta. O kuan sila, serve sila ni Lord. Lain-lain, tanang binuhat si Ginoo na adyo'y trabaho. So kung tanang binuhat si Ginoo na trabaho, how much more ang tao? Mubito na nga, ang i-welcome si Ginoo according to His word. Sa to,
Well done, good and faithful servant. Dili nga faithful pastor. Faithful sa dadiha. Engineer, doctor. No. Servant. Unsa may root word sa servant? Serve. Ga-serve ka, galagad ka. Ang greatest in the kingdom of God is katong ga-serve, dili tong ga-pa-serve. Sa prinsipyo sa kalibutan, kung ikaw leader, kung ikaw taas og position, taas, o ikaw ang greatest. Pero sa gingarian sa Ginoo, ang principle sa Ginoo, the greatest in the kingdom of God are the servants. Muna, kung atong espiritu, mapaserve kita. Malain tagit na serbisyuhan, o kinanglan ba, di-deliver taan ang spirit. Muna gabi, sige pumalandong, hangtod na, undang na pong palandong, ano pa siya nag-review? Deliverance. Nakata na sa example mo ni Kupita. Kaya daghan mga tao kinalan na deliverance. Kaya mga taong wala pa na-deliver, daghan struggles. Kung na fully delivered na ka, wala na struggles. Napay nagunit sa ato nga spirit na di mao ga struggle pagita. Pero wala na gagunit sa ato, wala na. Wala na kay struggles. Hallelujah. Okay. So, the seraphims, matod pa, nagkanta sila, they calling to each other, nagtawag sila sa balaan, balaan, balaan. They call each other. Tumagtubag sila, holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. Giday sa to, praise the Lord, you angels. Dayga ang Diyos kamu mga anghel. If God commanded the angels to worship Him, to praise Him, they are also commanded by God to praise Him. Hallelujah. So muna, nga, angay na to, masayran igsuon ang mga pulong sa Ginoo. Now, let's see the 1 Thessalonians 4:16. Compare na to, 1 Thessalonians 4:16. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout. Kaya Diyos muna og gikan sa langit. Ug naagyoy dako ga pagsyagit, commanding shout with the voice of the archangel. Archangel na po ni, kanina seraphim. And with the trumpet call of God. First, the Christians who have died will rise from their graves. Pagbalik na nis Ginoo in the first season niya. Pagbalik sa the second coming of the Lord. Uban niya ang mga angels, the archangels, the higher position nga angels. Archangels are the higher position. Umatod pa di, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God. Saba na. May trumpet call. Trumpet call nga, dali na mo. Well, dali na. This is what you are waiting for. O kinsa man ang ma-rapture ana. Ma-caught up in heaven. Bisan katong patay, ang mga patay nga, nangamatay nga, nangaluwas, mo una, kitang uwi, ulay ta. First, the Christians who have died will rise from their graves. Asa kuno mangbangon ang mga patay sa ilang nganan. Again, yung anak ko, wala sa Biblia is cremation is wala gi-encourage. To prove, paghawa ni Joseph sa Egypt, gikalot ni Joseph ang bukog sa iyang papa. Wala giingon nga, gikuha niyang ashes sa iyang papa. Because ang bukog, nga na igapon pulma, bisag pila na ka years. Amen. If you study the Bible, ang nangasunog ng mga patay katong gidyan sa Ginoo, sa disobedient. So, may matag sunog,
na full to sacrifice. Pero kinsa man to, the disobedient, katong gi-judge ni Lord through fire. Nasunog gid sila. Okay. So the angels are with the Lord Jesus when He comes to take us to His throne. Angels have works. Ang mga anghel na trabaho. Ang kanang nagibot sino na ay trabaho. Okay, let's move on to the next thing about angels. Hallelujah. Luke 15 verse 10. Luke 15 verse 10. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. Kung naakunoy usa ka kalag nga magindulsol, ang naakunoy kasadya, diya sa presensya sa Ginoo o God's angels, maglipay ang mga anghel sa kalangitan kung naay usa ka tawo magindulsol. Malagi na ko nga atong mga session sa una. Kung gusto ka nga makahatag kag kalipay sa langit, unsa man? Giya og kalag pag-imbitar kalag na makabalos ka matuoran. Na kay disciple, pag-disciple by the way. Pag-disciple, kung mag-disciple ka, mangita ka kalag nga imong kawalihan ug imong i-guide. Mo na siya. Isa na timail ka nagbunga ta. Do man nakabunga, bunga sa imong kinaiya na usab na ug bunga na akin nadala nga kalag. Diris kalibutan, maproblema jud di ka anak, gusto gyud ba ka anak, mangita pa maagi sa mo gasto gyud ba anak. Problema. Ang pangutana sa imong pagkakristohano nana ba kay anak? Naana ba na tao nga Christian tungod nimo, naana ba na imong Kristohano tungod nimo? Naana ba kay na disciple? Naana ba tao nagiyahan nimo nga naluwas kay nakabalog ka maluwasan kay giwalihan nimo? Mo na siya. Sa to, the angels in heaven are rejoicing. Let's see the ASB in this. The other version is they are rejoicing. The angels in the presence of God are rejoicing. Okay? Joy gapon. Let's see the King James. Other version. Joy di gapon. Rejoice. Basta joy and rejoicing mo na siya. Mura na. Magkalipay. Naay kalipay. Ang mga anghel magkalipay sa langit kung naay kalagmag. Hinulsol. We let the angels rejoicing kung makadala tagkalag, baka disciple ta. Kita'y naghatag og naghinungdan nalipay ang mga angels. Ano man, gi-welcome nila, you are part in this kingdom. Kaya sa to, kung daan na ta sa langit, mura na tag mga angels, malipay sila nga, nagadungagan na punta. Amen. Muna mga tao, this is the atmosphere, or this is the feelings of the true guided, led by the Spirit of God. Malipay ka nga na ay bagong kalabig kay, magbugog-bugog ra ka, di ka manambit, di ka managadagan. Kanang pagkainas na isnabira, diston ba na o dili? Dili. Ang pagpanagad-tagad nga, abi-abihon ka, dangit no na sa Diyos no na siya. Amen. Ang mga angels, nalipay, nga naay kalag-ganag, hinulsol. Nalipay sila. Kaya di ba ang mga dili sinahon malipay, pero sinahon di malipay. Di ba ang mga sinahon di ba malipay? Di na po tamay mong center of attraction, kinaan na po yung ma-focus. Muna mga negatibo, muna mga silusaw, mga sinahon. Di malipay. Kaya nananaanay lang, feeling nila na karibal. Yes. If magpa-center attraction ta, it means there is something wrong. We need deliverance.
magpa-acknowledge ta, magpa-center attraction ta, dili na siya maayo na espiritu. Hello. So even angels are rejoicing in the presence of God over one sinner who repents. Magkalipay ang kalag kung naay maghinulsol. Kaya gina-welcome man nila. Di ba kung nindot, mag-welcome ka, malipayon ka. Gina-welcome sa angels. Nagkalipay ang angels nga nag-welcome. Alalo sa? Kaya nga naman, kung ang tao maghinulsol, muna iyang entry sa langit. Huwag ka makaadto sa langit, magkadaan sa gingarian sa langit kung wala'y paghinulsol ng tao. So the angels are happy nga naano po yung naghinulsol. So say pasabot, kung kita po makasala nga maghinulsol, tumalipay ta nga naman, kanarabang sala, kung di ta maghinulsol, muna yung makapapa sa atong ngalan. Di ba yung kadamdong mo? Ang makapapa sa atong ngalan nga nalista na slibos ka na kining atong pagpakasala, apan kung maghinulsol ta is di na mapapa. Di na ma-erase. Tingnan na siya. Muna kalainan diha. Muna kalainan. Okay. Now, in Jude chapter 9. Jude chapter 1 naman ang chapter. Jude 9. It's the New Testament. But even the Archangel Michael, si Michael is Archangel siya sa Archangel. When he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, the Lord rebuke you. Masa dahil sa hitabuan ni, ang lawas ni Moses gailugan sa demonyo. But the Archangel Michael, ang away sa lawas ni Moses. Ang seraphim, di mo mukanta man ito, mag-assist sa Ginoo mukanta. The archangels are fighting, disputing. Ang lawas ni Moses gusto ka paano siyaw kagamito siyawa. So sa dako no, ang lawas sa tao gailuga siyawa, gamito siyawa. Una usay lagi man tayo nangala. Ano man nga nagpakita lagi to si papa, si mama, o si bato, nagparamdam, nanawag lagi to. Di ba naman ibadong ka na to? Nanawag lagi siya. Naingon lagi to, mabisitae ko. Ingon lagi to, dagkuti ko. Tinuod yung ka na. So based in the scripture, iyan na sa kaaway, nang limbong lang siya na, himo lang siyang kababalaghan. Again na? Even the Archangel Michael, when he was disputing with the devil, ang kaaway ni Michael nga Archangel, ang yawa mismo, nga gusto niya kwaon ang lawas ni Moses, kay gamiton niya. So yawa, bugoy gid ang yawa. Mangilog, bisan og lawas. Bisag iyanan, lawas, iyang body. Yang bukog baka pakialaman. Hello. Okay. Did not dare to bring a slanderous accusation against him. Wala kuno yun siya nag-slander, nagbanamantala, matud pa sa lawas ni Moses. Angels respect. The angels of God knows how to respect. Ang angas sa Ginoo, respeto. But that said, the Lord rebuke you. Giingon ni Michael nga Archangel, gingan niya ang yawa. Ang Diyos na badlong nimo. So kinahanglan gid ay badlongon ang demon spirit. Mo bitaw nakasagara kun ay mamatay, magampot na siya ko declare. Lord, di ni magamit ning lawasa aning pataya. Declaration, tabunin nis imong hamili nga dugo. Kaya kung di ka mo declare na mo ito, nagpadamgo ra ba ito siya? Nanawag ra ba ito? Kung katong huna-huna po na ako dito sa'yo, magamit po na. Naguna-huna, ka. Sige, sakyan na ito na yung huna-huna. Hello?
of things that we will know about the scripture. Hallelujah. Okay? So, ingana. Now, let's talk about the ministry or the works of the angels toward the believers. Ang trabaho sa mga anghel ngadto sa mga believers, mga magtutuo. In Genesis chapter 24 verse 7. Genesis chapter 24 verse 7. The Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my kindred, and who spoke to me and swore to me, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. So the angel will guide. Ingon si Abraham sa iyang, si Abraham, ang Ginoo, ang Diyos sa langit, nga nagkuha nako gikan sa panimalay sa akong papa, gikan sa yuta sa akong mga kaparintihan. Who spoke to me, og nang istorya nako, nagnaad nako, to your offspring, sa imong kaliwatan, akong ihatag ning yuta. Sa imong kaliwat, akong ihatag ning yuta. So sa pasabutan na ni Lord, ang pinga nato ang mga gipang mana sa atua, kabilin. Nga naman, gusto ni Lord i-value nato ang mga valuable things nga na-inherit nato. Tagaan na to bili. Ang bililhon, tagaan na to bili. To your offspring, I will give this land. He will send his angel before you. Siya. Ipadala sa Diyos ang iyang anghel, magauna nimo. And you shall take a wife for my son from there. Kaya isugo man niya ang iyang sulugon. Nga moadto ka ning dapita sa akong mga kabarintihan. Kay imo mangita kag asawhon sa akong anak nga si Isa. O ang anghel ni nasa Dios mag-una nimo. Angels will guide us. Na ay trabaho sa angels sa mga believers, na ay trabaho sa angels sa mga unbelievers. Hallelujah. Mo guide ang angels, mo una na to, nagdabadi guide magulahi. Angels will go before you. Ang anghel mag-una nimo dito. And verse 40. This is chapter 24 verse 7. Let's go direct to verse 40. But he said to me, the Lord before whom I have walked, I will send his angel with you and prosper your way. You shall take a wife for my son from my clan and from my father's house. He said to me, the Lord before whom I have walked, I will send his angel with you. Ang angel sa Ginoo ipadala niya kung para magiyad nato. Pero sayop ning ingan ita, uy, anghel bantay ko. Ang Ginoo atong tawgon, Lord, bantay, ipadala imong manulunda maguban. So wrong na nga anghel bantay ko. Kay mura bag-ingani ba? Thank you Lord for this example. Di ba na may agency sa security? Di magka-pwede mo pull out ng security, di ka manangit sa agency. So manangit sa ka sa agency, sa agency, ang tag-iya sa anghel, ang Diyos, ang Ginoo banahilan nga Lord, babantayan ko sa imong anghel. Di kay anghel bantayan ko. Una-una kag pag security, wa ka nag-atos agency, wa ka nananggit sa head. That is violation. Hello? So violation na sa law sa Ginoo nga manawag ta anghel bantayan ko. Kung mo na nga teaching, wrong teaching na gina. Manawag tag anghel diretso magbantay na to, mag-uban na to. Wrong teaching na. Kay mura lagi nagguwa ka og security sa isa ka agency. Wa ka balong agency nga gamit ka nagguwa kag security. Kasuhan ka na. Hello? Again na, wrong na ita. Uy, anghel bantay ko. Wrong dyan na. Manangid sa atas Ginoo nga Lord, ipadala yung mga manununda, mga maguban. Bantayan dyan niyo. Di ka, angel, bantay ko, pag sure. Hallelujah.
Isahin, manaaman tayo mga, i-consider lagi na ni Lord. Ang sayop, di gina iisip ni Lord nga wrong. Oh, ang sayop, di iisip ni Lord nga sakto. Kung si sayop, kung si sakto. Mabitang mo, kinang nababasa tas Biblia, mabitang mo na ay magwan, mabitang na ako nga, kung kinsi padalas Ginoo karong 15 sa seminar, gano'n sa mahal nga adlaw, laan sila. Yung gabi, kadayag na ni Lord ang isa ka topic. Nasugod na po kang isa ka topic. Ano man? Nara sa atong ihatag atong panahon, o sige, binigit sa balay. Muapil ba na seminar? Hello? Kay usor ba ng binignit, tininig, mahal nga adlaw. Pero kaya ba yung mahalas ingredients ang nadayon? Sa mga adlaw. Mabito itong idala na mong diari ka sa bukid doon, kapag inuhilapti kay padalalan ako, kamahal kay sana. Ang pamutin, hurot-hurot na gitaw. Hallelujah. Praise God. So, dini, the angels are the one nga ipadala sa inyo para mo guide. And 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8, this is another thing nga buhaton sa Ginoo nga sugo buhaton sa angel ngadto sa mga believers. 1 Kings chapter 15 verse 5 to 8. When he lay down and slept under the broom tree, but as he was sleeping, an angel touched him and told him, "Get up and eat." Kinsa man si Elijah. Nagtago-tago si Elijah kay ipangita siya sa mga sundalo ni Haring Ahab na tungod ni Jezebel nga nasuko kayo. To nakatulog tan si Elijah. Pati siya natulugan dito sa kining sa broom tree. Sa diha nga natulog siya kayo, ang anghel ni tanduhikap niya og ningon, bangon diha og kaon. Anghel Let's move on to the next verse. Because our topic is about angels. He looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water, so he ate and drank and laid down again. Ang anghel sa to, may steering angels in the book of Hebrews. Nagluto ang anghel bread. Nahimo siyang baker. O nahimo siyang chef or cook. Kaya dili naman bread ang ikuan. Asa nagiluto daw ang bread? Hot stones. He looked around. Gipukaw si Elijah sa anghel. Sabad na natulog. Kaya kabalo siyang natulog to sa kagutom. Nakatulog sa kagutom. O naggugutom na gid siya. Siya balon pagkaon. Pag mata niya, may nakita niya. Kay nagluto ang anghel. Magluto, gipukaw ang iyang lutuan. Pagkapukaw na sa iyang gipukaw, ni-disappear na siya. Pagtanaw ni Elijah, may tao. Di maingon din siguro kang halaka, balbal gid siguro to ay. Masayop na to, di ba? Sugo na to sa Ginoo, pero malaan na to. Di masito ingon na to. Di ba? Sa ato pagkatawanon, di masito ingon na to kung nagtawag na ko. Pero sinugo dito sa Ginoo. Anghel, gipaluto sa Ginoo para pakanon ang alagad sa Ginoo na ginanglag pagkaon. So di kina pwede nga, dito mo kaon iya pa na skapre noon. Hello, di ba? Dito, he looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. Napagyoy, tubig. Nagkuha pa siya tubig para ihatag sa bread man, so di na kinalab sudan. Hello? Ba? Ang anghel, nagluto, nagsagom, nagataw siya tubig. Gipukaw din ni si Elijah. Pagkapukaw niya kay Elijah, wala. So si Elijah ni kaon o ni inom, o ibalik siyang tulog. So, ang anghel, mo luto, mo sagom. Ang sayop po ng anghel, luto ang pagkaon, ikapoy ko ba? Grabe na, manugog ang anghel kay ipaluto ni mo, unsa ka. Si Lord ay makasugo sa anghel. Amen. Si Lord ay makasugo sa anghel nga, luto isa na. Kay luoy taon akong alagad. Amen. Praise God.
So naglutong anghel, nagsag-og pagid siya. Pag umantaw ka, kay kabulugin si Lord, nagigutom niya si Elijah. Oh. Di ka sulay mo, anang gigutom mo? O nina, natulog po niya gutom kay sanan. Ako ra baka di pa ko katulog basta gutom ko. Ay panog kapoy, di ko sa kapoy, nakatulog ko pating labi sa tulog. Lami jud kay katulog. Di magkakakonsider tulog kay gutom mo kay sanan. Lami jud ang ibangon, ang imo mapungtian mura man gyud daguok nas ka kuan. Oh. Sumubangon na jud ka. Imo kaon. Good for you kung makabalik kag tulog. Good for you makabalik kag tulog. O di ka kabalik og tulog, na kay mahimo. Di ba si Elijah nakabalik sig tulog human nagkaon. Nagpakaon siya sa angel, nagluto pag ang angel. Ito sa hot stone. Napayutan. So ang anghel pwede nga man serbisyo sa tao. Pero kang Abraham ganina, si Abraham nagserbisyo sa anghel. Depende. Si Abraham nagserbisyo sa anghel, di pakaon niya. Karon, ang angel nagpakaon ka Elijah. Praise God. Now another thing, natrabaho sa anghel. Psalm 34 verse 7. For the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear Him. Ang trabaho sa anghel sa mga magtutuo, mugwardya. Ganina mo pakaon, magsag-ob. Karon, magwardya, magbantay. Ilang palibutan, ha? He surrounds and defends all who fear Him. The angel of the Lord, ang anghel sa Ginoo, mugwardya, mubantay. Iyang panalipdan, iyang palibutan, kadtong nay kahadlok sa Dios. Hello. Panalipdan. I remember one time, isa sa maestra sa Bumbungon, iyang anak o Christian po to sila, pengon silang talakag. And then, naasil brato sa talakag. May tugod sa brato sa Ginoo. Yuban nila ilang baby. Na-disgrasya man ang jeep nilang isakyan. Nahagbong. Unya, namatay gid ang mga magpapa sa bata. Pero ang bata, jud na matay. Mura gipayluna gid sa ditong ayo nga di siya maunsa. Naunsa po itong pagkaistoryahan. Who did it? It's the angel of God. Nga ang bata, gispare ni Lord. Wala na ako sa disgrasya. Kaghan jud na matay ato. Pito man siguro to. Pero ang bata nga wala ka mong buwang, wag yun na unsa. Daghan nga matay, daghan nga angul. Ang bata. It was the angel of God nga nagsapnay atong bata. Nga na siya. Kaya istorya maginang ko ang lula sa bata. Nga na. So sa'yo, kina nga, anghel bantay ko. Masa to, adto sa ka sa agency sa security. Unaha sa to si Lord, Lord, bantayin ni. Sayop gina nga, diretso na tas anghel, kaysa magbuwan sa kuno ang anghel. Okay, sige, pero magwardya. Pero, kinahanglan malangid ka sa iya niya. Ayaw diretso. Kinahanglan mag-learn ta og respect sa authority. Dili kay mo bypass ta og authority. Ang bypasser ka nang mo simang sa authority, dili mo agig authority. Power and authority, dili mo respect of authority, dili dyan na iyas Ginoo. Dili mo respect of authority, dili dyan na maayo. So the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear Him. Let's see the other version, the ASB. That's the last verse for today's session. An angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Napalibot ang anghel. Kadugtog ka ito di disgrasya mi. It was December 24 kay Mandanita Mamisa. Bana ni Pastora Ruby. Pero before, first week of December,
Gingnan ako sa Lord nga naa jud negative mahitabo either Christmas or New Year. Gingnan na jud ko negative jud mahitabo either Christmas or New Year. Uy, kami man da ito. 24 sa kadlawon. Sabot na mismo mga pastor ka magbanyanita mi. To Xavier Heights. Before ana, na naghatag na ko kay their parents, kay tsada gikay nga jacket gikas gawas. Ako gikan ni ingon dito ba ako gid nga jacket. Nagatalig man. Di akong gisuot. First na akong suot. Ang uban atong mga daghan man to sige panghatag na ko sa bukid panay krusada. Kato akong gibilin kay ko nga magamit na ko ni. Kuy kay paggamit ito kataligsik man lagi kato pagtugas bitaw na paingon dito sa ayas o di paingon dito sa makanhan. O dito paingon sa ayas ito gagaway bitaw na di kasada paingon sa ayas di paingon makanhan. Ni may tungason diha. Nabasa man ako. Natumba man ni. Uban patos na James ato. Pagkatumba na mo, di, buwan, ang lugman, nakaran pa to, buwan pa gamay. So bangon, may bangon. Pag abot dito sa unahan dito bitaw sa kanang makanhan nga overpass, di pa, obay pa maabot sa overpass, kanang before, ana si Ban, Assemblies of God. Naan naman po hinahitabo. Gikaon man tong tumoy sa akong jacket. As in kaon. Mutong final disgrasya na mo. Wako kabalo. Gi out of this world ako ni Lord. Si Matchim sa nilagpot dito speakers nga lane. Ito lanes naman na lagpot si Matchim sa speakers nga lane. Ako napasok akong ulo dito sa ligid. Ingos ba Pastor Matt? Nagibira na ko ni gikaon man to. Pati man kaon. So antod nga may gani kay nagsunod sa amo nagmotor pod gitabangan ni. May gani kay way kasugat kun ay kasugat si Bat James maligsan. Mo dito negative. Dito ra lagi ko di na ko katuwa dito sa ilim. Hallelujah. Sakit na ka kung dini sa patong sakita to. Oh, si Bat James wala. Unya. Sakit na jud akong sakit na gid akong sakit na gid dito na padaplin. Bisan pagwas ako cellphone, pag-listen ako cellphone, kaya mangunta ko sa pastor nga, nag-aabuta na mag ito sila. Kalugayan, nakakontak lagi dito ko. Sabot na patos pastor, Golchano ato. Pastor ka na yan, ano. Nawag ko, ani asabi diri ka na disgrasya mi. So ganito sila. Mga sakit siya ako kuan. Ako'y naladaan si Pastor Matt, tinatsin kayo. Ingon sila, Pastor, sa mga dayon tayo, kaya nagpaabot na to sila. Paabot na to sila. So, sure ka, Pastor, ko sure lagi ang ilo na. So, ato may ito. Pag-abot ito, hayag na si taon. Hayag na. So, nga-disgrasya mi. So, nagtapok na mga pastor dito, kay surprise na ito nga, mananita lagi. First, surprise, So, surprise, ang among ikontrata sa Pastor Rubira, June. So, ang ilang plano din mag-birthday dito sila church. Sa mga membro sa ilang family. Ingon itong mga imanitahan. Pastora, inyang udto, balik mo kay para mga pastor sa ginit. Kaya mo original plano dito magigabi sa mga church. Karong udto diri sa balay, balik mo pastor. Uli mi paghumag pamahaw, pamahaw, uli mi. Lain na akong ginawa. Lain akong ginawa. Unya kadumdum ko, kagyan ni makatabang. At ito pa gitag ni. Nagkakon, gamay ragid kisanan. Pagkatataga, anam-anam man naghinig ang sakit, pain. Gabi kay alas 11 na kapin. Ingat sa pastora, dayon ta pastora. Kung ko'y leading nga baliday kay kita behead niya. Sige dayon ta. Wala ini kita ginawa. Kudoy, di na kita magmotor, magtaksi ta. Kaya di na gid pwede kay ang ako nalabian. So ato dito, muna gito na ko, muna. Kay ko nga di gid pwede absenta dito, pero ipada to nga pastor. Kaya mo una mga ditong negative himita po. Pero salamat sa ginawa, give me na hospital. Kaya ko nga okay, Johnny, ka ng mga kuan lang, baka na mga gas-gas lang bitaw, gas-gas. Kaya nga no, before magod na naitabuan ng first week of December, na ako ipaministeryon sa Ginoong nakigbatok ng Demon Spirit. Nga
Lahi gito nga battle in the spirit. Kada estudyante na ko namatay nga misterya ka na ko. So grabe gitong battle ato. Wa pag ay ko pa na to nga mag-declare nga dili pwede makaretaliate ang kaaway. So babitan na ka na nga maamang mabuta mabuma powers ang ka mag-declare na ka. Kaya part na siya sa imong dilikon ng barbagin. Magpa-wall na ka, magpa-protect na ka, nga di maglampuso ng kaaway. Di siya ka-retaliate o di siya ka panimalos. Nga na. Salamat sa Ginoo. Huwag yung panibalang mabuso ng kaaway. Sa itong ano man, tungkol sa angels ni Lord yung ipanala. Gilabay na ko tungkol sa kiskilid. Kung saan pa man ako to nga. Nag-isip naman. Oh. Praise the Lord. Wa na gina ko gisuot ang nito sa pagsuot ako nga pertinang pagkagisian. Ikaon sa kadina. Praise God. Sila na kung wala pang ginagpadalag anghel. Patay. Wa gina-hospital ng tuloy nga sa nga bapacheck ako wala na gina-pacheck. Oh. Kadugay nang hubag man tug kuan gamay itong mga gas-gas. Ang igo ito siya. Lamat sa Ginoo. Ang ministeryo ta dito. Nga naman, tinuod na padalang Ginoo mga anghel nga magwa. Lagpot sa rin dito si Batsir talay lagpot dito rin. Asiya, abi ko na basta matupatay na ko. Na, dito ko siya kuno ko na, ako ulo na pasok ko siya ko sligid. Oh, ako ba ya? Oh, sabi nagpatay ko. May gani kay abi ra. Hallelujah. Praise the Lord. Bote ko na negative either Christmas or New Year. Christmas kidi. Salamat sa Ginoo kag ang anghel sa Ginoo ipadala. Wa ginaba ng puso ng kaaway. Namatay ko ato, langit man po dito makita. Amen. Praise God. Wa gitugot sa Ginoo kay kabalo sa gamiton ko. Dagan pa ko buluhaton. Sa Mayo duha pa na akong atuan, Dumaguete og Bohol. Mga kalagi hapon na. Nga naman, nasa Ginoo, nasa itong kasing-kasing ibutang ang kadasig mamuhat itas blotos Ginoo while there is time. Praise God. So ako kabalbasa, napay mga bluhaton ipabuhat sa Ginoo. Daghan pa na ato mga places nga ato anak to nga mag-misteryo. So ang Aurora ining pa sa pastora, kanos amang tao kumanhi diri pastora ko nga manaan na lagi ko. April mana ko. So maghapon ko naka-decide og kanos ako moadto. Praise God. Hallelujah. So let us pray for His word. Father God in heaven, thank you so much of your greatness and loving kindness. Thank you, Lord, of your living word that reminds us, that teach us, O Lord God, to know many things that we need to know, O Lord God, that the angels are ministering angels. The angels are sent by you, O Lord God, to feed your people, hallelujah, to take care of your people, to surround your people, to protect your people, to guide your people, O Lord God. But we are not commanded by you, hallelujah, na kami mo direct og sugo nila, hallelujah, because that is a violation of your word, violation of your law, O God. Help us to always do the right thing, O Lord God, to always say the right things, O Lord God, for us to honor you and for us to glorify you. Seal your words with your precious blood and continue to bless us all together, God. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen and Amen. Praise be to God. Hallelujah.